Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mo ang amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas sa taga-Galilea noong panahong nagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis sa mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Tayo pong lahat. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Tugon.
Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, apang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Tugon, Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Tugon, Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit paano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya't muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes para sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At muli, sa konteksto ng ating pong pagninilay, ay atin pong binabalikan kung ano nga ba ang pinakadiwa ng pagkabuhay. Ito ay patungkol pa rin sa pagbibigay. Sabihin nyo nga po, pagbibigay. Umabot sa punto na lahat ay ibinigay ni Jesus para sa ating kaligtasan, lalo tigit ang kanyang sariling buhay. Nasaktan ng labis, napakasakit para lamang maibigay ang kanyang buhay sa atin. Ganun naman talaga, no? Hanggat hindi tayo nasasaktan o kaya naman yung bang yung sukatan, no? Kumbaga, sukatan ng tunay na kahulugan ng pagbibigay ay ipinakita sa atin ni Jesus. So, hanggat hindi ka nasasaktan, hindi pa yan ang pagbibigay. Malinaw po ba? Mukhang hindi, no? Kasi madaling magbigay, no? Madaling magbigay. Pero yung pagbibigay talaga na hiningi sa atin, hindi pwedeng walang kirot, hindi pwedeng walang sakit. Normal lang, nagbibigay tayo. Pero kapag yung hinihingi na sa iyo ay medyo masakit na para sa iyo, pero ibinigay mo pa rin, ando doon na yung tunay na generosity. Yung tunay na pagbibigay. Tandaan natin yan, ha? Okay. So ngayon po, tingnan natin ang turo at aral na ibinibigay sa atin ni Jesus sa araw na ito. Tungkol po ito sa pagpapakain sa napakaraming tao. Sabi nga po, humigit kumulang 5,000 tao. Lalaki pa lang, no? Ang pinakain ni Jesus. Sa ilang piraso, 2 isda, 5 tinapay, pero ilang libo. No? Sa kwentong ito, kailangan natin makita kung ano ang ating nagiging pag-uugali. Kung bakit at ano ang humahad lang sa atin para matutong magbigay. Sabi ni Jesus, tinanong niya si Felipe, o tinanong niya ang kanyang mga alagad, kasi nakita niya, nahabag siya sa mga tao. 3 araw na sumusunod sa kanya. Pag pinauwi niya, o pinauwi ito, magugutom ito pauwi sa daan. So, hindi lang basta spiritual, kundi pati pisikal ay kanya pong inalala. Pero ang tanong ni Jesus, saan tayo bibili ng tinapay? Pag sinabing, saan tayo bibili ng tinapay, ano ang dapat isagot? Saan tayo bibili? Saan? Ano ang sagot? Uy, kausap ko. Saan tayo bibili? Pag ang tanong, saan tayo bibili? Bakery. Lugar ang sagot. Kung saan, ang sagot ay lugar. Pwedeng sa bakery, pwede pong sa baba ng bayan, pwede pong sa kalapit na bayan. Ganun dapat ang sagot. Pero ano ang sinagot ni Felipe? Halimbawa, kayo si Felipe, tinanong ka ni Jesus, ganito rin ba ang sagot? Kahit na po halagang 200 denaryo, hindi po sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Kung ako si Jesus, ang sasagot ko kay Felipe, ang OA mo, Felipe. Ang tanong ko lang naman saan. Pero ang sagot mo, reklamo.
Kahit 200 denaryong tinapay, hindi sasapat. Hindi ba alam ni Jesus yun? Parang common sense naman, di ba? Common sense. Pero malinaw din naman na pinahayag dito, alam naman ni Jesus kung anong gagawin. Gusto lang niyang malaman paano magre-react ang mga alagad o si Felipe sa mga ganitong sitwasyon. Ganun ba tayo? Katulad ni Felipe, reklamo agad? Saan tayo kukuha? Pangalawa, katulad din ba tayo ni Andres, no, at ng ibang mga alagad na magtuturo at ituturo natin ng iba para sila ang tumulong? Kasi yung sabi dito, no? Meron po ditong isang bata. Pero may bata. Buti pa yung bata na isip magbaon, di ba, no? Meron po ditong bata, may dalang 5 tinapay, 2 isda. Pero paano ba naman yun magkakasya? Andres, common sense naman. Pero bata itinuro mo. Parang ang inisip ko nga, ito bang mga alagad, hindi nagbaon? May assignment yan Di ba? May tagahawak ng collection, may taga-papunta muna sa lugar para sila yung advance party. Meron ding tagapag-ayos ng kanilang pagkain. Bakit hindi yung kanila ang binolunteer? So, nasaan tayo dito? Anong pag-uugali ang pinaiiral natin? Kaya hindi dumadaloy ng tuloy-tuloy ang grasya na ibinibigay ng Diyos. Kasi binigay niya na, hindi natin nakita o kaya naman di natin na-appreciate. Dahil unang-una, lagi tayong pinangungunahan ng reklamo. At imbis na ikaw ang magbigay, ipapasa mo sa iba. Na mayroon ka naman, pero ipinapasa mo ang pagtulong sa iba. Ganun tayo. No? Saan man dito, no? Ito yung natutunan natin ng matagal. Natutunan natin ng napakatagal na panahon. Pero itinuturo sa atin ni Jesus na sana matutunan natin kung anong mayroon, magpasalamat ka. Kung anong mayroon, ipagpasalamat mo. Kasi ito yun, di ba? Kinuha niya yung okay, sige na nga, okay na. Yung dalawang isda, 5 tinapay, akin na. Sabi, nagpasalamat siya sa Diyos at ipinamahagi. Ano nangyari? Sumobra pa. Marami pang natira. May nag-Sharon pa. No? May nag-uwi pa. Kasi mapapanish yun. Pero nakapuno pa ng 12 bakol. Paano bibit-bitin ng mga alagad yun sa susunod na bayan? Tag-iisa, may bayong. Sobra-sobra pa. Kung tutuusin, no? Kung anong meron tayo ngayon, sobra-sobra pa yan. Hindi mo lang makita kasi sobra ang reklamo mo. Pag nilayan mo ng mabuti, ha? Kasi kung tutuusin, matagal na nating narereklamo sa Diyos, ang hirap ng buhay. Ang hirap ko, ang hirap. Pero hanggang ngayon, buhay ka pa. Di ba? Naging bisyo natin ang magreklamo. Pero gawin din nating bisyo ang magpasalamat sa lahat ng biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen?
Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakaloob niya sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sampayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Lumuhod po ang lahat. O salutaris hostia, que celi pandis ostium, bella premunt hostilia, darobur per auxilium, unitrino che domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sin termino, nobis domet in patria. Amen. Pinagmumula ng lahat ng pagpapala.
Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin si Yesu Kristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid, at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal. At iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Amen. Tumayo ang lahat. Kapag ako'y nag-isa at walang makasama, kapag ako'y nalulungkot at bigat na bigat sa problema, masulyapan lamang kita, ina. Alam kong ako'y hindi nag-isa sa pagpasam sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot at pangamba ay laging nagbabadya, masundan lamang kita, ina. Paglalakbay ay anong ginhawa sa pag-asa na dulot ng iyong akay. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Pusong aba
sa'yo ako umaasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakaligay ng ina. Kaya naman, mahal kong ina, ako na tumanggap ng iyong pagpapala sa iyong paanan. Ako ay nagpapatira pa, naririto ako, o ina, upang puso ko'y italaga, sapagkat ikaw ang ina kong reyna. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Puso na ba hindi mo hinayang mag-isa? Oh, mahal na ina, sa'yo ako umasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakaligay, minamahal kong ina. Minamahal kong reyna, Maria Virgen Soledad. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad, tayo pong lahat. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan, sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi, makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus, upang ako ay matutong maginagpis dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa inyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli. Sa tulong ng inyong mahal na anak,
na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak, nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal. Nasamahan ako sa debosyong ito, kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami. Ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami ay magmarapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat, katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras, lahat ng ito dahil sa masidhing pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Tumayo ang lahat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Lumuhod pong muli. Pangwakas na panalangin. Naninikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na ina ng Diyos,
Bagamat sa wimpalad na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makainamong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay, kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso, upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang wag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko'y pinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo nung nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang Kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang Kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng abakong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibikong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, hayan ang iyong anak. Anak, hayan ang iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus, kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ibabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay itinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, o aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Santo Verbo Sacramentum Veneremur Servi et antiquum documentum novos et datritui Restepides supplementum
sensum defectui, genitori genitoque, lausetum milatio, salus nur virtus coque sitet benedictio, prosidenti amotro que comparsit laudatio. Panem de cielo priesitis eis. Omne delectamentum menseamentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, itanos corporis et sanguinis tui, sacra mysteriam venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis sugiter sinsiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Benedictus Deus, benedictum nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo, benedictum nomen Iesu, benedictum Coreus sacratissimum, benedictus sanguis eius, pretiosissimus, benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento, benedictus sanctus Spiritus Paraclitus, benedicta Maria Mater Dei, Maria Sanctissima,
Immaculata Concepción, benedicta eius gloriosa Assumpción, benedictum nomen Maria Virginis et Matris, benedictus Sanctus Iosef eius castis simus sponsor, benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Amen. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Regina Celi, retare, alleluia, quiaque meruisti, portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Rejoice and be glad, the Virgin Mary. Alleluia. Let us pray. O God, who gave joy to the world through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life with the same Christ, our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Magandang umaga po.